nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na mga episode ng Usap Sean dito sa Nocturnal Age, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit, si Kuya N, ang inyong class president. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kailan malalaman kung dapat na bang makipag-break. Breakups, isa yan sa mga masasakit na karanasan sa isang relasyon. Kapag may na-build na kayo, tapos napilitan kayong mag-muni-muni, mag-isip kung ano ba, dapat nga ba natin pagpatuloy ito o itigilan natin. So may tatlong factors na dapat nating isipin kapag naisip mo nang makipag-break sa kanya. Friendship man ito o romantic relationship. These three factors, nag-a-apply naman siya. So unang factor, tingnan ninyo ang mutual benefit. Sino ba dito yung mas nakikinabang? O sino ba kaya yung labis yung pagbibigay? Kahit konti lang, konti man o wala siyang benefit na nadederive dun sa kabilang party. Importante kasi na sa isang relasyon, para maging tunay na interdependence yan, dapat parehong nag-grow. Kung isa lang yung nakikinabang, isa lang yung nag-grow, tapos yung isa, bigay siya ng bigay, yung pagbibigay niya, more on sacrifice na yun. Sakripisyo. Pag masyado ka nagsasakripisyo, feeling mo nauubos ka. At kapag nauubos ka, literal o figurative, ano pa yung maibibigay mo sa relasyon, di ba? At maapektuhan din yung relasyon mo sa ibang mga tao, hindi lang sa kanya. Kaya dapat sa isang relasyon, hindi rin maganda yung nagpapakamartir. Kasi kadalasan ngayon, napapansin ko lang sa mga ugnayan ko sa ibang tao, ang kadalasang sakit ngayon ng mga tao ngayon ay yung pagpapakamartir masyado na kahit siya lang yung nagbibigay, tapos yung isa hindi naman sinusuklian ng dapat, okay lang kasi mahal naman daw niya yung kabilang party. Kahit wala namang benefits sa kanya. Okay, congratulate natin siya for the agape, for the love. Pero tandaan natin mga Nocturnes, ending a relationship or breaking up with someone doesn't necessarily eliminate the love. Paano kung yung pakikipag-break, yun naman pala yung way para mag-grow kayong pareho or mag-grow siya, mas lalo na siya mag-grow. Kasi ang red flag dyan, tingnan nyo, nagpapakamartir ka, ikaw yung bigay ng bigay, siya take lang ng take. Alam nyo, ang ginagawa lang nyo dyan, okay, kasama na ako dyan kasi nanggaling na ako sa ganyan eh, nagiging enabler tayo. Pinapalusot natin yung taong iyon, kaya yung taong iyon entitled na sa natatanggap niya. So, expectin niya rin sa iba yon. Kapag yung iba, hindi ginagawa sa kanya yon, yung pinapalusot, edi magiging masama din ugali niya sa iba. Hindi niya tatatatuhin ng may respeto. Kasi ikaw, pinapalusot mo eh. Kaya, hindi rin nakakatulong sa kabilang party yung pinapalusot natin. Yung okay lang, kahit hindi niya gawin yung obligation niya sa relationship, yung hindi siya maging beneficial sa'yo. So, isa yung bagay na dapat mong isipin, Nocturnes. At kung ikaw naman yung person na take ng take, hindi mo bine-benefit yung isang tao, isipin mo na rin, dapat ko ba bang hayaan yung taong itong magpakamartir para sa akin? Nakakabuti pa ba yun? Magiging masaya ka ba in the long run kapag pinakilala mo siya sa iba na ito yung kaibigan ko, ito yung jowa ko, pinapalusot ako parati, wala akong ginagawa sa buhay eh. Ako lang parati binubuhay, wala akong kailangang gawin. So tingin mo ba dapat ganun? Actually, mas magiging masaya ka kung ikaw din nakakatulong sa kanya, kung siya din nakaka-benefit sa'yo. Kasi yun yung senyales na mutual yung benefit na meron kayo sa relationship. Pangalawang factor ay ang trust. May nagawa ba siya na nahihirapan kang patawarin? Okay, una sa lahat, paano ba na nawawala ang trust? Yung trust kasi, yung kawalan ng trust, yan yung feeling na hindi mo na kayang paniwalaan yung taong iyon na sa tingin mo, hindi na niya kayang bumawi pa pagkatapos nung nagawang pagkakamali. Yan yung senyales na nawalan na ng trust. Kasi kapag may trust, andun yung feeling of safety na hindi ito masisira, sige, I think misguided or naive yung ganung trust. Yung hindi masisira yung relationship nyo, hindi kayo matcha-challenge. I think yung tunay na trust, yan yung willingness na pagbigyan yung kabilang party kahit walang assurance na makakabawi siya dun sa standard na gusto mo. Okay, yan yung trust. Kahit walang assurance na makakabawi siya, bibigyan mo pa rin siya ng chance. At ikaw, kung ano man yung risk, okay, yung risk na kasama ng pagbibigay ng second chance na yun, willing kang tanggapin. Kasi alam mo na makaka-recover naman kayo ulit. Yan yung trust. Pero kapag hindi mo na siya kayang gawin, pagkataas ng ganung offense, wala nung trust. So, isa na yun yung reason para tapusin na natin yung relationship. At pangatlong factor na dapat i-consider natin ay ang
availability. Pwedeng nag-iba na yung focus nyo, nag-iba na yung priorities, kaya hindi nyo na masyadong napaglaanan ng time yung isa't isa. Mga iba nasa LDR, long distance relationship, at para sa kanila nag-work yun. And they eventually marry. Okay, may mga ganun sigurong mga couples. Pero realistically, okay, iba kasi yung simpleng kasal sa totoong pagmamahalan. Pwedeng nag-asawa lang kayo kasi para sa security, sa money. Pero, or para lang sundin yung wishes ng magulang nyo. Pero yung tunay na nagmamahal, hindi kailangan magpakasal. Hindi kailangan ng kontrata. Kaya kung wala kayong time na naibigay sa isa't isa, konti lang yung time, eventually, kailangan nyo nang magpaalam sa relasyon nyo. Yung availability, malaking factor yan. Kung dapat pa ba ipagpatuloy yung relationship o hindi. It's not about the quality of moments, but the quantity. Yung dami ng oras. Kasi kung talagang totoo yung relasyon nyo, kahit sa panahon ng kahirapan, ng tampuhan, nandun pa rin kayo sa isa't isa. Inaiisip nyo pa rin isa't isa, umaalap pa rin yung puso nyo para sa isa't isa, kahit nagagalit kayo sa isa't isa, nag-aaway. Andun pa rin yung availability. Alin sa tatlong factors yung talagang tumatak sa inyo, i-comment nyo sa baba. Tapos kung may naisip pa kayong ibang factors na i-consider para mag-initiate ng breakup, well, share nyo lang din. At kung sa tingin ninyo, makakatulong ito sa mga kaibigan nyo na nahihirapan ngayon sa kanilang relationship, like nagko-contemplate kung dapat na ba nilang tapusin yun, i-share nyo lang to. At i-like nyo naman yung video na yan kung sa tingin nyo, nakakatulong ito sa digital space. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Mahulog ka man sa iyong